Isa sa mga pinakakilalang challenges sa Honda ADV 150 ay ang pagtanggal ng fairings nito. Sobrang daming hidden clips, masikip na panels, at isang maling galaw lang ay pwede nang mabasag ang plastic. At ang mas nakaka-pressure, first time ko tong gagawin. Walang experience, walang backup plan, ako lang, ang motor at ang kaba na baka may masira. So, ito po yung gagamitin natin. We have here a socket for... Socket ba? Basta para sa, sa power tool. We have Allen keys for dun sa front. And pliers to get leverage from this. Then, meron tayong 8mm, 10mm, what's this? 15mm, tsaka 14mm. So, dinala ko na lahat para di na ako magpabalik-balik dun sa table ko. Tapos, we have this pang scraper siya, pero ito yung gagamitin natin pang push ng pins. Kasi, bawal daw gamitin yung screwdriver, baka daw kasi mabali. Masyadong thick yung screwdriver. At last but not the least, yung fairings natin na gagamitin para sa motor. And I have the power tool pang tanggal dito sa bracket na. So, let's start. Simple lang ang goal ko ngayon, palitan ang inner fairings ng ADV 150. Pero kahit simple pakinggan, alam kong hindi ito magiging madali. Dahil sa dami ng nakatagong clips at mahal na replacement parts, kailangan ko maging maingat sa bawat tornilyo at bawat panel na tinatanggal ko. At yun, tikmang nalaglag yung tornilyo na di pwedeng mawala. Pagdating sa actual na pagtanggal ng fairings, dahan-dahan lang. Bawat clip may tamang anggulo. Dito, ino-open ko yung fuel tank para makita yung dalawang nakatago na screws na konektado sa fairings. Diba? Nakakalito. Dito na part, kinakabahan ako. Ginagamit ko na yung scraper para ma-open yung panels. Kasi bawat panel, may tamang paraan. Ramdam ko yung pressure habang isa-isang tinatanggal yung mga panels. Ayaw kong magmadali dahil alam kong isang maling hila lang tapos agad ang project at mapapagastos ako ng mahal. At dito, habang hinihila ko yung panel, tumigil ang mundo ko. Akala ko nabalian ako ng mga pins kasi ang lakas ng laputok. Pero patingin ko, wala naman. Ito lang siguro yung pinakasimpleng part pagtanggal ng wires. Dahil color coded siya, madali lang ibalik. One fairing down, one more to go. So, successfully natin natanggal yung kabila, ang left side. Time for the right side naman. So, wish me luck. At this point, mataas na yung confidence ko. Pero ito yung nangyari. Well, unfortunately,
bali ko yung pin. Pero, let's keep moving on forward and hope for the best for the other pins. At yun ang tunog na ayaw marinig ng kahit sino mang magbabaklas ng motor. Sa isang segundo nawala lahat ng confidence ko. Napaisip ako kung may nasira ba ako o parte lang talaga yon ng proseso. Doon ko na-realize na hindi ito tungkol sa lakas o bilis. Hindi mo pwedeng pilitin ng mga piyesa na gumalaw kapag ayaw nila. Kailangan mo munang maintindihan kung paano sila nakakabit. Minsan ang solusyon ay hindi dagdag pwersa, kundi dagdag pasensya. Dito, nalilito na talaga ako kasi hindi bumibitaw yung mga pits. Napakatigas ng fairings. Hindi katulad ng kabila na madali ko lang nahila. Pero dito, parang may nakasabit. Sa 4 na minutong paghihila sa fairings, ito na, sa wakas, natanggal ko na. Kailangan lang pala ilagay sa tamang anggulo, tsaka mo hilain. Sana ma-feel nyo kung gaano ako kasaya nito. Kasi nagawa ko yung akala ko imposible kahit wala naman akong alam sa pagmemekaniko. Yung pakiramdam na matapos ang ilang minuto na kaba at pagdududa. Tapos makikita mong gumana yung ginawa mo. Sobrang satisfying. Maliit na tagumpay para sa iba pero malaking panalo para sa akin. Pero di pa doon nagtatapos ang kalbaryo. Mayroon pa tayong bolts na tatanggalin para mapalitan natin yung fairings. And the last one. At dito naman, tagumpay natin natanggal ang bolts ng windshield bracket. After that, you have to remove this. At yun, natanggal na natin. So, natanggal na natin. So, let's set this aside muna. I have to remove these 2 bolts here. Tas, I believe na matatanggal na natin to. So, let's do that. There we go. Instead na magtanggal ako dito ng bolt, dito na yung tatanggalin ko. Ay, abay ka, tigas-tigas. Masyadong makunat na. There we go. Tapos yung kabila naman. Yan. Tanggalan natin. Ito yung old one. Tapos papalitan yung new one. As you can see from the difference. Nainitan kasi ito eh. So, tatanggalin natin yung panel niya. Ito. So, medyo marami yung bolts. Then, replace it. Put it here sa new one. Okay.
Oops. Super tight. Sakto lang. And we have ourselves a brand new one. Brand new. Okay, mukhang nasa masayang parte na tayo ng project. Tapos na yung pinaka-stressful na baklasan. Kaya oras naman para isa-isang ibalik ang mga fairings at mga tornilyo sa tamang pwesto. Siyempre, dahil project ko ito, hindi mawawala ang isang maliit na problema. Sa nakikita nyo, payuko-yuko ako kasi hinahanap ko yung bolt. Kasi napaka-importante yun. Pero sa awa ng Diyos, nakita ko naman. So, nasalpak na natin yung bolts niya. Left and right. Na yung bagong ano natin. So, salpak na natin yung mga screws. And, tapos na tayo. Ngayon na kumpleto na ulit ang lahat, mas gumaan na ang trabaho. Isang-isang bumabalik sa pwesto ang bawat panel, bawat clip, bawat tornilyo. Yung mga parte na kanina na ayaw maghiwalay, ngayon ay parang kusa na lang nagtutulungan para pumanik sa tamang ayos. At dito mo mararamdaman na malapit nang matapos ang project. Walang pilitan, wala nang kaba, smooth sailing na hanggang dulo. Isa pang tornilyo, isa pang clip. At unti-unti bumabalik ulit sa dating forma ang ADV 150. Tinuruan ako ng ADV 150 na isang simpleng lesson. Ang pasensya ay skill din. Hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan sa pagmamadali. Minsan kailangan mo lang magtiwala sa proseso, matuto sa mga mali at magpatuloy hanggang makuha mo ang tamang paraan. Isa pa lang ito sa mga maraming projects na gusto kong subukan. Marami pa akong gustong matutunan, masira man o magtagumpay. Kaya kung gusto mo makita ang mga sumusunod kong builds at adventures, samahan mo ako sa susunod na project. Kita kids sa next video.